po si Annalisa Tobias, 51 years old, taga Bulihan Silang, Cavite. Ako po ay may asawa, may 6 na anak na nagtrabaho sa pabrika ng panahian ng may 18 taon. Habang nagtatrabaho po sa pabrika, tuwing magkakaroon ng pagkakataon, ako po ay gumugugol po sa pagbili o pagpundar ng mga gamit na magagamit ko sa panghanap buhay. Nagkaroon po ng pagkakataon na may nagpautang ng makina. Ngayon sa kada sweldo, hinuhulog-hulugan hanggang sa natapos ko na po yun. Hanggang sa dumating po yung panahon sa buhay ko na isang malaking pagsubok, na kinakailangan kong itaguyod ang aking mga anak mag-isa. Nagkaroon din po ng pagkakataon ng oportunidad na makapag-ibang bansa. Nag-DH po sa Hong Kong na yun po ang provide sa akin, sa aming pamilya, sa aking mga anak. Nung napabalik naman po ako sa Pilipinas, sakto naman po nag-pandemic. So para po may taguyod ko ang aking mga anak, nag-decision po ako na mamuhunan sa halagang 800 pesos o mahigit. Bumili po ako ng 4 kilo na tela at nagsimula po akong manahin ng mga face mask na in demand nung panahon ng pandemic. Sa tulong din po ng mga kaibigan na nakapag-supply po ako sa Lazada, sa Shopee. Yun po ang naging pantaguyod ko sa aking pamilya. Nung sa nagiging kita ko sa pananahin ng face mask, una na yung kasama sa pagpo-provide sa mga pangangailangan sa bahay, nakakapag-save po ako na nadadagdagan ko po yung mga makina ko. Tapos simula na po nung natapos naman po yung pandemic, na humina na po yung face mask, na hindi na naging in demand, lumipat naman po ako sa paggawa na mismo ng damit. Nag-aral-aral ng kaunti, yun hanggang sa natuto na pong talagang gumawa ng damit. Bali may nagpagpatahi na isa, patahi ng damit, tapos minsan naman nagpatahi ng costume, nagustuhan nila, sinabi dun sa kasama sa school, sinabi sa hanggang sa ganun po, lumaki, dumami yung market. Hanggang ngayon po, sa awa tulong ng Diyos, marami na po nakakakilala, mga nagpapagawa ng uniform ng school, uniform ng company, mga costume. Hanggang ngayon po, at ngayon po nakakapag-subcon na po at meron na po mga, nadagdagan na po yung mga makina, meron na rin po mga mananahi. Bali yung pong mga gustong magpagawa, gustong magpatahi, kinokontak po ako through Messenger. Meron naman yung personal na number, yung routine na by 9 o'clock, nakapaglinis na ako ng bahay. Kapag doon na, magsisimula na ako niyan sa tahian. Tapos hanggang sa magpe-prepare naman ng tanghalian para sa aking mga anak. Tapos break time, tapos balik na naman uli. Yun nung pagtapos, medyo minsan natatapos kami ng late night. Lalo na pag meron kaming nirarush. Ang nagiging malaking pagsubok ko dyan minsan, kahit sa ngayon, yung may mga demanding na yung ginawa ko, binalik nila lahat kasi ayaw nila, hindi nila gustuhan. Yun ang siguro para sa akin ngayon sa buhay ko, sa dami ng hirap na dinanas ko, yung may salita pa na medyo tumutusok sa puso. Yun siguro yung mga tuturing ko ngayon ng mga malaking pagsubok na minsan kailangan mong panghawakan yung pasensya. Actually, ang unang-unang naging motivation ko po, magulang ko, yung anak ko, yung sitwasyon ng buhay ko na naisip kong pag hindi ako kumilos, walang mangyayari. Sa kalakasang binibigay araw-araw, ang trabaho kahit mahirap, kahit maliit, basta marangal. Siguro ang may papayo ko lang sa mga katulad ko na duman sa mga maraming pagsubok sa buhay. Siguro unang-una na kumapit muna tayo sa Diyos, na gumagawa tayo ng alam natin, kasama natin ng Diyos. Nakikita mo yung mga magagandang, ang daming magagandang resulta sa buhay. Hindi ko masasabing pinansyal, gano'n, hindi. Sa maraming aspeto ng buhay. Lakas, katatagan, mga taong ibinibigay sa iyo ng Diyos na nakakatulong mo, na talagang mga mabubuting tao. Yun siguro, patuloy lang, basta una, kapit muna sa Diyos. Kaya ipagtiwala po natin sa Diyos ang lahat ng ating mga gawa, laki pa natin ng sipag at tiyaga, laban lang.